Pasensya na, ayokong uminom. Hindi ako sanay uminom, baka malasing ako. Tanggi ni Roxanne sa kaibigang si Scarlett nang abutan siya nito ng tikilya. Hello, hindi ka naman malalasing dito, no? Isa pa konti lang naman. Pamimilit ni Scarlett. Bukas, Mrs. Oliveros ka na. Kaya hindi ka na namin makakasama. Ngayon lang naman to, sabay duldol ng bote sa kanya. Sige na nga, pero konti lang ha. Magagalit si Braxton sa akin eh. Baka malasing ako at maliit pa ako sa araw ng kasal ko. Kayo rin. Wait, kukuha lang ako ng wine glass. Tumayo ang babae para ikuha siya ng glass. Pagbalik nito ay mayroon na yung laman. Oh, cheers tayo! Nagsilapitan ang iba pa nilang kaibigan at itinaas ang mga hawak na wine glass. Para sa huling gabi ng pagiging dalaga ni Roxanne. Cheers! Wika naman ni Madeline at sabay-sabay nila yung ininom at masayang nagsayawan. Salamat sa inyo ha, para sa bridal shower na hinanda nyo para sa akin. Thank you so much Scarlett sa pag-organize. Maluhaluhang saan niya sa kaibigan. Ano ka ba? Dapat lang na i-celebrate natin ang araw na to. Dahil bukas, mag-iiba ng mundo mo. Inom pa! Sabi nito habang umiindak. Hinila ni Scarlett to para sumayaw. Ilang saglit lang ang nakalipas. Nakaramdam ng pagkahilo si Roxanne. Napahawak siya sa may ulo niya at napaupo sa kama habang nagkakatuwaan ng mga kaibigan sa loob ng hotel room na iyon. What's wrong? Tanong ni Madeline nang makitang sapo niya ang noo. Lasing na yata ako? Wika niya. Oh come on, konti pa lang ang nainom mo no. Ang hina mo naman friend. Tugon nito sa lasing ng boses. Maya-maya lang ay isa-isa nang sinundo ang mga to ng mga kasintahan ng mga kaibigan niya. At tanging sila na lamang ng kaibigang si Scarlett ang naiwan. Single kasi to. Lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo at pakiramdam niya ay nagiinit ang buo niyang katawan. Roxanne, sorry. Dalasing ka yata, magpahinga ka muna dito. Naka-reserve naman to para sa'yo kaya pwede ka pang magstay dito. Naririnig niya ang sinasabi ng kaibigan pero nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata at hanggang sa pagsara ng pinto ang naulinigan niya. Pati hayang humiga sa kama si Scarlett. Nagiinit ang pakiramdam niya. Isa-isa niyang inalis ang mga suot. Nangangati ang buo niyang katawan. Hindi maintindihan ni Roxanne kung bakit ganun ang epekto ng alak sa kanya, gayong nakatatlong shots lang naman siya. Samantala, sa kaparehong hotel, isang sikat na kumpanya ang nagdaraos ng founding anniversary. Dahil sa bilyones na sales ng kumpanya sa isang buong taon. Congratulations sa ating lahat and enjoy the party. Kampay para sa ating tagumpay. Sabi ng CEO na si Joshua Lee sa harap ng kanyang mga empleyado. Masayang nakikipag-usap ang lalaki sa mga to nang dumating ang kanang kamay niyang si Braxton. I'm sorry, I'm late Josh. You know naman, I'm getting married. Paumanihin ng kadarating lamang na si Braxton. Dumaan pa ako sa future father-in-law ko. It's okay, Braxton. No need to explain. I understand. Pahayag ni Joshua sa vice president ng kanyang kumpanya. Sa totoo lang, ay napakaswerte ng kaibigan niyang to. Dahil sa wakas, ay kakasal na to sa babaeng gusto nito. Ang babaeng minsan na rin niyang pinangarap. Excuse me, doon lang ako sa kabilang grupo. Paalam ni Joshua dito at itinuro ang umpukan ng ibang empleyado. Kasabay ng paghakbang ni Joshua, ang pagsunod ng 2 personal bodyguard niya. Sumunod naman ang tingin sa kanya si Braxton na may kakaibang kislap sa mga mata. Ilang saglit pa ay kausap na nito ang waiter. Pwede ba tayong mag-usap? Lumingon si Joshua sa likuran nang nakangiting naroon si Braxton. Oh sure. Inakbayan niya si Braxton. Nang dumaan ang waiter, ay kumuha ng 2 goblet glass doon si Braxton
at inabot naman kay Joshua ang isa. Tinanggap naman yon ang huli. Tungkol to sa offer ni Mr. Del Mundo. Siya sharing ng Makati Metro Star. Lumingon muna sa likuran si Joshua bago sumagot. Alam kasi niyang maraming tutol doon at maging siya. Pinag-usapan na natin sa meeting to, hindi ba? Besides, maganda naman ang sales doon. Sagot niya habang naglalakad sila patungong hallway. Itinaas ni Joshua ang mga kamay nang sumunod ang dalawa niyang bodyguard at sumenyas na wag nang sumunod. Huminto naman ang mga to. Pilit nang umiti si Braxton. Mas malaki ang kikitain ng kumpanya kung magdadagdag tayo ng investors gaya ng offer ni Mr. Del Mundo. Wika nito. Ininom muna ni Joshua ang hawak na alak at mabilis na hinatak si Braxton palabas ng ballroom hall. Bakit mo pagkakatiwalaan si Mr. Del Mundo? Hindi mo siya kilala, Braxton. Tuso ang matandang yun. Mariing saad niya sa kaharap. Inis na inubos ni Joshua ang laman ng goblet at matalim na tininan si Braxton kisabay ng pagikting ng kanyang panga. Ngumisi si Braxton at saglit na sinulyapan ang hawak na wine glass na wala ng laman. Hey, relax. Kung ayaw mo, okay lang naman. Hindi mo kailangang magalit, Josh. Of course, ikaw ang boss, kaya ikaw masusunod. Wika ni Braxton. Sasagot na sana si Joshua nang makaramdam siya ng kakaiba sa sarili, kasabay ng panlalabo ng kanyang paningin. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Braxton. Nothing. Mauna ka na sa loob. Susunod na lang ako. Sagot niya at pilit na binaliwala ang nararamdaman. Are you sure? Okay, sige. Sumunod ka kaagad. Sagot ni Braxton. Agad itong tumalikod at bumalik sa ballroom hall. Tumindi ang nararamdaman ni Joshua. What the hell? What's wrong with me? Anas niya sa sarili. Naglakad si Joshua pabalik sa ballroom hall, pero nanlabo ang paningin niya. Pinagpapawisan siya kahit malakas naman ang aircon. Hindi sinasadyang mapasandal siya sa isang hindi nakalak na pinto. Pumasok dun si Joshua at wala sa sariling humiga sa malambot na kama. Sa pagitan ng panlalabo ng paningin, napansin niya ang isang babaeng walang saplot na nakahiga sa may kama. Lalo siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Humiga siya at tumabi dito at wala sa loob na niyakap ang babae. Humarap naman to sa kanya at kusa itong yumakap. Kaya naman hindi na napigilan ni Joshua ang sarili na hapitin ng babae. At kapwa wala sa sarili na pinagsaluhan ng dalawa ang kakaibang tukso ng mga sandaling yun. Nang imulat ni Roxanne ang mga mata, ay dahan-dahan siyang bumangon habang sapu-sapong ulo. Pag-upo niya ay ang pagsigid naman ng kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Umawang ang bibig ni Roxanne nang makita ang sariling refleksyon sa salamin na nasa kanyang harapan. Hawak niyang kumot sa kanyang dibdib at maliban dun ay wala siyang anumang saplot sa katawan. Lumingon siya nang may gumalaw sa kanyang tabi. Oh my God! Anong nangyari? Sinong lalaking to? Bulalas ni Roxanne habang sapo ang bibig. Nakadapato sa kama at tulad niya ay wala din tong suot. Sunod-sunod siyang napalunok. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng sofa. Si Braxton ang tumatawag. Araw ng kasal ko ngayon. Oh my God, ano pang nangyari? Sigaw ng utak niya. Isa-isa niyang dinampot ang nagkalat ng mga damit sa lapag. 10:00 ng umaga. Tarantang nagbihis si Roxanne. Hindi na siya nag-abalang tingnan ng sarili sa salamin at mabilis na lumabas sa hotel room. Maging ang estrangherong lalaki ay hindi na niya nilingon. Hindi niya maihakbang ng maayos ang mga mata dahil sa kirot na nagmumula sa pagkababae. Bumukal ang luha sa kanyang mga mata. Dito ko lang siya iniwan kagabi. Narinig niyang boses ng palapit sa gawin niya. Si Scarlett yun. Roxanne! Narinig ni Roxanne na tawag mula sa nobyong si Braxton. Pagliko ni Roxanne sa lobby ay ang pagsalubong sa kanya ni Scarlett at Braxton. Agad siyang kinabahan nang makitang nobyo doon. Brax! Tawag niya. What the hell are you doing here? Kanina pang oras ng kasal. Galit na sigaw nito habang palapit sa kanya. Hindi makapagsalita si Roxanne. Anong sasabihin niya dito? Natigilan ang papalapit na si Braxton nang makitang itsura niya.
Ano yan? Natitigil ang tanong nito habang ang mga mata ay nasa leeg niya. Kiss mark ba yan? Tanong nito. Napansin ni Roxanne ang sakit sa mga mata ng lalaki. Look at you. You look messy. Ayokong pag-isipan ka ng masama. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga kiss bite mo sa leeg? Napakarami. Nanggigilalas na sabi na pahayag ni Braxton. Hindi ko alam eh. Sagot ni Roxanne hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang lapitan ang nobyo, pero natatakot siya sa nakikitang galit sa mga mata nito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mong sa akin, Roxanne. Pinandidirihan kita. Anito na baka sa boses ang galit. Binalingan ni Roxanne si Scarlett at may pagmamakaawa sa mukha niyang humarap dito. Scarlett, tulungan mo ko. Magpaliwanag ka kay Braxton. Tayong magkasama kagabi, hindi ba? Hinawakan pa niya to sa braso. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kagabi. Iiling-iling na pahayag niya sa kaibigan. Ngumiti lang to sa kanya. Simula ngayon, wala nang kasalang magaganap. Tura ni Braxton bago siya tuluyang tinalikuran. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya sa sinabi ng nobyo. Napansin niyang pinagtitinginan na sila ng mga tao sa lobby. Scarlett! Tsaka mo nilang kausapin si Braxton kapag hindi na siya galit sa'yo. Sagot ni Scarlett at sumunod na to kay Braxton at iniwan siya. Anong mukha ang iaharap niya ngayon sa pamilya niya? Nanlulumong umupo siya sa upuan sa lobby ng hotel. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Isang lalaki ang napansin niyang nagmamadaling dumaan. Hindi niya sana ito mapapansin nang maamoy niya ang pabango nito. Tarantang sinundan niya to para makilala. Subalit mabilis na itong sumakay sa isang magarang sasakyan na naghihintay dito. Nakita din niyang magalang din itong pinagbuksan ng dalawang nakaputing lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking to ang nagnakaw ng kanyang pagkababae. Pagdating ni Roxanne sa bahay, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Isang kahihiyan ang ginawa mong to sa pamilya, Roxanne. Nakakahiya ka. Sigaw ng kanyang ama. Nakulang na lang ay suntukin siya dahil sa galit. Pa, wika niya habang humahagulgol. Sorry, hindi ko talaga alam. Hindi ko sinadya. Galit na sinundot ng ama ang noo niya nang hintuturo nito. Tanga! Ano na? Paano na ang palugin nating negosyo? Pera na naging bato pa. Namumula sa galit na singhal ng ama. Pa, I'm sorry. Tanging sambit niya. May babalik pa ba ng sorry mo ang ginawa mong kahiyan sa pamilya? Hindi. Kaya ngayon din, lumayas ka. Sigaw nito na kinataranta niya. Pero dad, umalis ka. Lumayas ka dito. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto upang kunin ang mga gamit. Wala ka talagang silbi. Kahihiyan ka ng pamilya. Ikinakahiya kita. Bulyaw ng ama ni Roxanne. Sinubukan niyang tawagan ang kaibigang si Scarlett. Makikituloy muna siya dito. Ngunit hindi sumasagot sa mga tawag niya. Kaya naman si Madeline na lang ang kinontak niya. Roxanne, ano bang nangyari sa'yo? Tanong nito. Tsaka na ako magpapaliwanag. Pwede bang dyan muna ako sa'yo? Oo naman, sige. Nasa BGC ako ngayon. Kadarating ko lang galing sa simbahan. Hay naku girl, ano ba tong ginawa mo? Sabi nito sa kanya. Sige na Madeline. Sunduin mo na ako dito. Hindi ko dadali ng kotse ko. Ayokong mag-hotel, lalo lang kung may stress. Okay, sige, hintayin mo ako dyan. Agad naman siyang sinundo ni Madeline dahil malapit lang naman to sa bahay niya. Dapat kasi bumili ka na ng kondo mo. So paano ka na niyan ngayon? Tanong ni Madeline nang lula na sila sa kotse nito. Ano ka ba? Mahigpit si Daddy. Kaya hindi niya ako hinayaang magkondo. Hayaan mo, nag-book na ako ng flight. Pupunta ako sa Greece bukas. Sagot niya sa kaibigan, habang ang mga mata ay nasa labas ng bintana ng sasakyan. Ikaw ang bahala. Maikling sagot ng kaibigan. Si Scarlett nga pala, hindi ko siya makontak. Kapag kuwan ay sabi niya. Siya ang una kong kinontak pero hindi naman niya sinasagot. Malungkot na pahayag niya. Saglit na natahimik si Madeline bago to sumagot. Ayun, kinocomfort si Braxton.
Nilingon niya ang kaibigan dahil sa sinabi nito. Pagkasama sila? Yup, nasa Tagaytay ngayon sinamahan ni Scarlett si Brax. Siya nga pala, Roxanne. I have something to tell you pero sana wag na tong makarating pa kay Scarlett. Anito habang nasa pagmamaneho pa rin ang mga mata. Tingin ko kasi sinadya ni Scarlett ang nangyari para hindi matuloy ang kasal niyo. Alam mo naman na nung una pa lang gusto na ni Scarlett si Braxton. Yun nga lang ikaw ang niligawan. Pahayag ni Madeline. Tumingin si Roxanne sa kaibigan. Winawari niya kung totoo ba ang sinasabi ng kaibigan. Hindi naman siguro gagawin ni Scarlett sa akin yun. Imposible naman, Madeline. Napangiti siya at umiling. Nakita ko kasi na may nilagay siya sa inumin mo. Kaibigan ko si Scarlett pero kaibigan din naman kita eh. Kaya sinasabi ko sa'yo to. Kung sakaling totoo man yan, tapos na. Nangyari na. Wala nang kasalang magaganap. Malungkot niyang saad. Ano ba kasi nangyari kagabi? Naiwan kayo ni Scarlett, di ba? Ang sabi niya kasi kanina, niloko mo si Braxton. Paano naman nangyari yun? Anito, kay Roxanne na parang hindi naniniwala. Natagpuan ni Roxanne ang sarili na nilalahad sa kaibigang si Madeline ang mga nangyari. Natutop ni Madeline ang bibig. Oh my God. Anito, at sino naman ang lalaking yun? Grabe ah, nakuha ka niya ng ganun-ganun na lang. Ay, mabuti pa nga mga ibang bansa ka na muna. Galit na galit kasi sa'yo si Braxton. Kung sa Greece ka pupunta, naroon si Diana, yung high school friends natin. Doon ka na muna pansamantala. Suwestyon ni Madeline. Oo nga eh, nakausap ko na siya. Mahinang sagot niya sa kaibigan. Hindi na nagsalita pang kaibigan niya. Hinayaan siya nitong magpahinga at makapag-isip-isip. Samantala, nang mga sandaling yun ay mainit ang ulo ni Joshua dahil nangyari o sa nangyari nung nagdaang gabi. Sir, humingi na po kami ng kopya ng CCTV footage. Ipapadala na lang daw po nila ngayon. Sabi ng assistant niyang si Carla. Yung waiter na nag-serve ng alak sa amin, nakausap niyo na ba? Seryosong tanong ni Joshua sa assistant. Sir, ang sabi po ng event organizer, hindi daw nila waiter yung nag-serve ng inumin niyo kagabi. Baka daw po intention po talagang sirain kayo. Saad pa ng assistant niya. I need the CCTV footage para malaman ko kung sinong babae ang nagalaw ko. Sagot ni Joshua habang nakahawak sa sentido. As soon as possible, sir. Tugon nito. At kayong dalawa, idagdag niyo sa trabaho niyo ang pagmamasid sa mga taong lumalapit sa akin at sa mga bagay na kinakain ko. Utos niya sa 2 personal bodyguard. Ayoko nang maulit ang pangyayaring to. Mabuti na lamang at walang ibang nakakita. Pigil sa galit na pahayag ni Joshua. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng guard na nakatayo sa pintuan ng opisina niya. Maya-maya lang, may kumatok sa opisina niya. Agad naman yung binuksan ng guard ni Joshua na nasa pintuan. Sir, ito na ang CCTV footage na hinihingi niyo. Sabi ng bagong dating. Isa to sa inutusan ng assistant niya. Agad na sinalang ni Joshua ang USB na dala nito. Kumunot ang noo ni Joshua. Nang makita ang mga babaeng pumasok sa room 1212, kilala niya ang isa sa mga babae. 4 na oras lang ang lumipas at isa-isa lang nagsilabas ng mga to baliban sa isa. Nagkatinginan silang lahat ng makitang sarili na pumasok sa silid na yun nang wala sa sarili. At umaga na lumabas ang babaeng kasama niya dun. Ilang saglit pa, nakita niyang naroon si Braxton kausap ang babaeng nakaniig niya noong gabi. Pakibura ang lahat ng kopya ng footage ng hotel. Kung kailangan magbayad, magbabayad tayo. Utos niya sa assistant. Tumango naman to at walang makakaalam ng nangyari. Lalong-lalo na si Braxton. Muling tumango ang mga tauhan. Muling sumandal si Joshua sa upuan at nag-iisip ng dapat niyang gawin. Kilala niya ang babaeng nakasiping niya at hindi siya makapaniwala na ito pala ang fiancé ni Braxton. Kailangan pa imbestigan niya to. Pagkalipas ng 6 na taon, sa kabilang banda, kinurap-kurap ni Roxanne ang mga mata upang labanan ng antok na kanina pa nararamdaman. Overtime siya sa trabaho na madalas niya namang ginagawa.
Tumingin si Roxanne sa labas ng pinapasukan niyang restaurant sa Santorini nang makitang papasok doon ang kaibigang si Diana, kasamang anak niya si Francine. Napangiti siya habang nililinis ang table. Ang bilis ng panahon. 6 na taon na palang nakalipas simula nung umalis siya sa Pilipinas. Ngayon ay may 5 years old daughter na si Roxanne. Bunga man ang isang hindi inaasahang pangyayari sa Francine, ngunit ginawa ni Roxanne ang lahat para sa anak. Todo kahit siya para maibigay ang pangangailangan ng anak niya. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi siya nahirapan. Malaki ang sinasahod niya sa resto. Mabait ang management sa kanya. Binibigyan siya ng pabor sa lahat ng bagay. Kaya naman maayos ang napalaki ang anak. At ito ang bunga ng kasalanang hinding-hindi niya pinagsisisihan. Ganun pa man, ayun ang pinagpapasalamat niya sa nangyari. Kinuha niya ang bugatsa na paboritong pagkain ng anak na madalas na request nito at binabaon sa school. "Bye, Mom!" Wika ni Francine matapos tanggapin ang lunchbox. "Okay, ingat kayo ha?" Kumaway siya sa anak pagkalabas nito, kasamang kaibigan niya na siyang pinagkakatiwalaan niya sa anak. Nang makaalis ang mga to, tsaka naman dumating ang 3 lalaki na pamilyar sa kanya dahil ang isa sa mga to ay ang makulit niyang manliligaw. Agad siyang napasimangot at bumalik sa counter. "Hi babe." Bati nito sa kanya nang makalapit sa counter. Siniko naman siya ni Resi na manager ng restaurant na naging kaklose rin niya na tulad niya ay Pinay din. Mabilis niyang inirapan ng lalaki. "Yes? Order mo?" Walang kagana-gana niyang sabi sa lalaki. "Bugat sa sweet and savory with a hot chocolate for 3. Wika nito. Tinanggal ito ang suot na sunglasses at kumindad pa. Walang kibong tinungo niya ang back kitchen at ginawa ang order nito. Hindi pa nagsasawang lalaking to sa paulit-ulit na ino-order nito sa restaurant nila. Kung hindi soblaki, ayun ang madalas na kinakain nito kasama ang 2 alipores nito. 5 taon na itong nanliligaw sa kanya at marami-raming pagod na rin ang dinanas ito sa kanya dahil sa paulit-ulit na pambabasted niya sa lalaki. Walang imik na inabot niya sa alipores nito ang order. Lihim niyang pinagmamasdan ng lalaki habang kumakain to. Gwapo to, matikas at halatang mayaman, pero hindi niya alam kung bakit nagtsatsyag ang lalaki sa kanya. Wala siyang panahon para pumasok sa pakikipagrelasyon dahil ang anak niya ang priority niya sa buhay. Wala siyang pakialam kung malapit nang lumagpas sa kalendaryong edad niya. Mabilis na binawi ni Roxanne ang tingin nang mahuli siya ng manliligaw na nakatingin dito. Muli itong kumindat sa kanya. "Pinapatanong ni Boss Joshua kung pwede daw ba kayo mag-dinner date mamaya?" Tanong ng personal guard nito. "Pakisabi din sa boss mo. Wala akong oras sa dinner na yan. Ipapahinga ko na lang kesa makipag-date sa kanya." Nakasimangot na sabi niya. Sa totoo lang, kinikilig si Roxanne sa kakulitan ng lalaki. Wala yata sa bokabularyo nito ang pagsuko at humahanga siya dito. Hindi lang niya pinaparamdam dahil ayaw niyang mag-entertain ng manliligaw, kaya naman ay hindi siya napilit ng lalaki. Itinuon niya ang maghapon sa pagtatrabaho at hindi pinansin ang presensya ng lalaki. Hanggang sa umalis din ang mga to, napagod na yata sa kakatambay sa labas ng resto. Nang sumunod na araw, nasa balkonahe ng bahay si Joshua nang mapansin ang isang batang babae sa katapat ng bahay. Pilit inaabot ang batang laruan na nahulog sa pool. Tinanggal ni Joshua ang suot na roba at mabilis na bumaba ng bahay. Iba ang kutob niya, lalo pa at walang ibang kasama sa swimming pool ang bata. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya ang gate ng kapitbahay at hindi naman siya nahirapan buksan ang gate. Mula sa labas ay kitang-kita niya ang batang kumakawag ang mga kamay na tila nalulunod. Dali-daling tinakbo ni Joshua ang pool at tumalunton upang sagipin ang bata. Taranta niyang pinangkuto at binigyan ng paunang lunas para ilabas ng bata ang nainom na tubig. Nakahinga ng maluwag ang binata nang umubo ang bata. Nakaramdam siya ng awa dito. Pinagmasdan niya ang mukha ng batang babae. Umalon ang dibdib niya nang makilala to, ang anak ni Roxanne. Pinaghihinalaan niyang anak niya ang bata. Bigla na lang kasi itong sumulpot sa buhay ni Roxanne, ang babaeng 5 taon niya nang sinusundan at nililigawan. "Nasaan ang mami mo?" Tanong niya sa bata. "Nasa trabaho po.
Wala po kasi si Tita Dayan kaya narito po ko sa Tita Trina ko. Naawa siya sa bata. Kung siya ngang ama nito, ay napakalaki ng pagkukulang niya rito. Napansin ni Joshua ang malaking pulang balat ng bata sa likod, nakatulad ng sa kanya. Napatitig siya dito at nagkaroon ng pagdududa. Thank you po for saving me. Nakangiting saad ng bata sa kanya. Tumayo to at yumakap pa. Francine, bakit nariyan ka sa pool? Kanina pa kita hinahanap pa. Sabi ng babaeng paparating. I'm sorry tita, kinuha ko lang naman yung laruan ko eh. Sagot ng bata. Napatingin ang binata sa babae. Nagulat to nang makilalang binata. Ikaw pala, bakit nandito ka? Kinikilig na saad nito ng makilalang kapitbahay. Hindi kilala ni Joshua ang babae. Marahil ay nakikita siya nitong dumadalaw kay Roxanne sa trabaho nito. Next time, huwag mong hahayaang lumabas ang batang maglaro sa pool. Walang emosyon na saad ni Joshua. Uuwi ka na ba neighbor? Kumain ka muna. Birthday ko kasi ngayon, kaya busy ako sa loob. Nakangiting sabi pa ng babae. Tinignan ng binatang kaharap. No, thank you. Yang alaga mo nahulog sa swimming pool, kaya napatakbo ko dito. Next time, pakibanda ng maayos. Anya bago tumalikod. Ikaw naman kasing bata ka. Malalagot ako niyan sa mami mo eh. Nagalit tuloy yung gwapo kong kapitbahay. Naririnig pa niyang sabi ng babae. Iiling-iling na lang ang binata nang makalabas ng gate. Pogi, ikaw ba yung bagong nakatira dyan sa tabi? Pahabol pa na tanong ng babae, ngunit hindi na niya sinagot to. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niyang assistant niya sa Pinas dahil may gusto siyang ipagawa dito. Samantala, nagmamadaling umuwi si Roxanne dahil birthday ng isa niyang kaibigan. Nandun din ang anak niyang si Francine dahil wala siyang maiwanan sa anak dahil may lakad si Diana na siyang nag-aalaga dito simula nung baby pa. Wala rin naman kasi talaga tong trabaho, kaya inako na lamang nito ang pagbabantay sa anak. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tawag yun mula sa stepmother niya. Hindi niya yun sinagot. Ayaw niya tong kausap dahil hanggang ngayon ay masama ang loob niya sa pagtatakwilis sa kanya ng ama. Matagal na siyang gustong pauwiin at alam niyang dahilan. Humihingi ang mga to ng pera sa kanya dahil kailangan daw ng ama. Hindi naman niya yung pinaniwalaan. Nabalitaan din niya mula kay Diane na ikakasala pala si Scarlett at Braxton, ngunit wala na siyang pakialam dun. Matagal na nang nakalimutan ang dating nobyo. Dahil simula nung mabuntis siya, ay walang ibang pumasok sa isip niya kundi ang misteryosong ama ng anak niya. Umaasa ang puso niya na balang araw makikilala niya to. Gusto niyang marinig ang mga paliwanag nito. Bubuksan niya ang puso para sa lalaki. Yun ay kung walang nagmamay-ari dito. Masama man ang loob niya sa nangyari sa kanya noon, pero ngayon natanggap na niya. Kung kapalit naman noon si Francine, ay hindi niya pagsisisihan ang mga nangyari. Nakailang tawag na ang stepmother, ngunit hindi pa rin niya ito pinapansin. Hanggang sa nag-chat na ito sa kanya at ayon sa inainahan niya ay may sakit umano ang daddy niya. Alam niyang gumagawa na naman ng kwento ang inainahan. Alam naman ng amang number niya, kaya dapat ito ang tumawag sa kanya. Pagdating sa bahay ng kaibigang si Trina, ay kaagad niyang inayang umuwi ang anak. Kumain lang siya ng kaunti, pagkatapos ay nagpaalam na si Roxanne. Hi! Otomatikong napalingon si Roxanne sa kotseng pumarada sa harapan niya. Tumaas ang kilay niya nang makitang makulit na manliligaw. Mommy, siya po'y nagligtas sa akin kanina nung mahulog ako sa pool. Sabi ni Francine na ikinagulat niya. Hindi kasi sinabi ni Trina ang nangyari sa anak niya. Hatid na kita. Alok ni Joshua sa kanya. Hindi na. Magte-taxi na lang kami. Hatid na kita. Total, malapit lang naman yung tinutuluyan ko rito. Pangungulit ni Joshua. Pwede, huwag kang makulit. Bakit bang kulit mo? Asik niya. Mommy, sige na oh. Magpatid na tayo sa kanya. Mabait naman siya. Sabat naman ang anak niya. Francine, pinanlakihan niya ng mata ang anak. Please, pakiusap ng bata. Okay naman pala ako sa anak mo eh. Bakit hindi mo pa ako sagutin? Nanliligaw po pala kayo sa mami ko? Namimilog ang mga matang tanong ng bibong si Francine. Okay ba ako sa'yo? Nakangiting tanong ng binata sa anak niya. Aba, oo naman po. Walang sabi-sabing lumigid sa pintuan ng kotse ang bata, kaya maagap na binuksan ni Joshua ang pinto ng sasakyan.
Nasapo na lamang ni Roxanne ang pisngi sa ginawa ng anak. O ano na? Sumakay ka na. Kita mo inunahan ka na ng anak mo. Pakagatlabi na sabi ni Joshua. Kaya nakasimangot na napilitang sumakay si Roxanne. Ang inakala niyang iuuwi siya ng lalaki ay nauwi sa pamamasyal. Kaya nagmukha na lamang siyang yaya ng anak sa kakasunod dito. Kitang-kita niyang saya sa itsura ng anak. Kailan mo ba ako sasagutin? 5 taon na ako nanliligaw sa iyo Ani ni Joshua habang nakaupo sila sa pahabang bench. Habang si Francine ay nakatulog na sa kandungan ni Joshua. Gusto mo pa rin ako kahit na may anak na ako? Aniya. Nakangiti at nagniningning ang mga mata ni Joshua na tiningnan siya. Wala siyang nakikitang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Mahal kita, Roxanne. Hindi naman hadlang sa akin kung may anak ka man. Anito. Natigilan si Roxanne. Naramdaman niya ang pagiging sincero ng lalaki. Tumingin siya sa malayo bago muling nagsalita. May iba akong mali. Ang ama ng anak ko. Sorry. Malungkot na pahayag niya. Pero hindi ko alam kung makikita ko pa rin siya. Dugtong pa niya. Muli siyang tumingin sa lalaki. Nahuli niya itong nakaawang ang mga labi. Hindi niya maintindihan kung tatawa ba to o ano. Kainis ka naman kausap. Hindi ko alam kung natutuwa ka ba o nalulungkot sa mga sinabi ko. Natutuwa lang ako. Masayang wika ni Joshua. Napatitig na lamang siya dito at nawiwirduhan man ay natawa na lamang si Roxanne. Halika na nga, umuwi na tayo. Tumayo na siya. Akmang kukunin na ang anak, ngunit agad naman tong binuhat ng binata. Salamat sa gabing to, Rox. Ang saysay ko ngayon. Napalabi na lang siya sa lalaki. Balang araw, malalaman mo rin ang totoo. Anong totoo? Ulit niya. Hindi na nagsalita pa si Joshua dahil nagising si Francine nang ihiga ito ni Joshua sa backseat. Muling tumunog ang cellphone ni Roxanne. Sa pagkakataong yun ay sinagot na niya. Habang kausap ni Roxanne ang stepmom niya ay nakikinig naman si Joshua. Namumutla ka. Tura ni Joshua matapos niyang ibaba ang cellphone. Umiling lang siya sa binata at bumalik sa malalim na pag-iisip. Nakausap niyang ama. At pinapauwi na siya. Ayon dito, wala daw perang mga to para ipagamot ang daddy niya. Matagal na palang bagsak ang negosyo ng pamilya niya. At ngayon, binibigay na ng mga to ang responsibilidad sa kanya dahil wala nang mahita ang mga to sa kanyang ama. Alam niya yun una pa lang. Alam niyang pera ng ama ang habol ng kanyang madrasta. Lihim na naghihimagsik ang loob ni Roxanne, pero pinigilan niya ang sarili. Wala din namang mangyayari kung magsasalita pa siya, kaya mas pinili niyang manahimik. Mabilis siyang nagdesisyon na umuwi ng Pilipinas kasamang anak na si Francine. Panahon na rin siguro para ipalamang tungkol sa anak niya. Sa kabilang dako naman, masaya si Joshua dahil napatunayan nga niyang anak niya ang batang si Francine. Lihim kasi niyang kinuhaan to ng buhok. Totoo ang lukso ng dugo na nararamdaman niya para sa anak ni Roxanne. Ngayon, napagtanto ni Joshua kung bakit sila magkaparehas ng balat ng bata dahil anak pala niya to. Anak nila ni Roxanne sa hindi sinasadyang gabing yun. Ngunit hanggang ngayon ay nag-aalangan pa rin si Joshua kung paano sasabihin kay Roxanne na siyang nakasama ng isang gabing pagkakamali. Kailangan planuhin niya ng maayos kung paano niya yun ipagtatapat. Makalipas ang ilang araw, nalaman niyang uuwi ito sa Pilipinas. At doon niya nalaman ang lahat. Na may sakit ang ama ni Roxanne at ang tungkol sa madrasta nito at ang ginawa ni Scarlett, maging ang ginawa sa kanya ni Braxton noon. Nakaramdam siya ng awa para sa babae at isang plano ang nabuo sa isip ni Joshua. Habang nag-aayos ng mga gamit si Roxanne, ay tahimik lang na nakamasid sa kanya ang anak na si Francine. Mommy, pag-uwi ba natin sa Pilipinas, makikilala na ba natin si Daddy? Nakatunghay na tanong ni Francine sa kanya. Lumikot ang mata ni Roxanne sa tanong na yun ng anak. Wari ay naghahagilap siya ng sasabihin. Anak, hindi ba't ang sabi ko sa iyo wala kang daddy? Ako lang ang mommy at daddy mo. Paliwanag niya sa anak. Bakit ang mga classmate ko may daddy? Bakit ako wala? Malungkot na saad ang bata. Marahan na lamang siyang napabuntong hininga. Hindi masagot ni Roxanne ang tanong ng anak. Kaya niyakap niya na lamang to. Sorry,
Anak, balang araw, maiintindihan mo rin. Tanging nasabi na lamang niya dito. Dahil doon ay sumagi sa isip niya ang makulit na si Joshua. Natapik na lamang niya ang noo dahil sa isiping sasagutin niya ito. Naiiling na lamang siya dahil doon bago pinagpatuloy ang ginagawa. Nang nasa airport na sila, ay napansin ni Roxanne na naroon si Joshua habang nakapila. Uuwi ka rin pala? Nakahalukip-kip na tanong niya. Oo marami kasi akong negosyong naiwan dun. Baka naman sinusundan mo ko Kunwari mataring na wika niya. Pwede rin, sagot naman ito. Sagutin mo na kasi ako para may bodyguard ka na. Anito. Napatingin naman si Roxanne sa katawan ng manliligaw. Napakaangas nito sa leather jacket na suot. Ano? Guwapo ba ako? Inis na inirapan niya ito at hindi na muling kinausap pa. Tuwang-tuwa naman ang anak niya sa asaran nilang dalawa. Nang makasakay sa eroplano, hindi na niya pinansin ang makulit na si Joshua. Inabala na lang niyang sarili sa pakikinig ng music hanggang sa maghiwalay sila sa airport ay hindi na niya inimika ng lalaki. Oh, narito ka na pala. Maarting salubong ng madrasta niya. Si Daddy, walang emosyon niyang tanong. Nasa master's bedroom. Sagot naman ito at talatang walang pakialam sa kanya. Kumunot ang noo ng stepmother niya nang mapansin nito ang tahimik lang na si Francine. What the hell? Don't tell me na nagbungang kalandian mo nun. Kunot noong tanong na masungit na ginang. Hindi niya ito sinagot. Marahan niyang hinilang anak at dinala sa silid ng ama. Napansin ni Roxanne ang mga pagbabago sa loob ng bahay nila ng ama. Wala na doon ang malaking portrait niya. Wala na rin ang ibang mamahaling gamit nila. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Napaluha si Roxanne nang makitang ama. Hindi man naging maayos ang huling pagkikita nila noon, ay ama pa rin niya ito at mahal na mahal niya ang ama. Dad? Anya habang mabagal na naglalakad palapit dito. Lumingon naman to sa gawin niya. Agad na bumalong ang luha nito nang makita si Roxanne. Roxanne, anak. Inilahad nito ang mga braso para yakapin siya habang nakahiga sa kama. Baka sa itsura ni Don Roman ang hirap sa sakit na dinanas. At sa nakikita ni Roxanne ay hindi maayos talagang ama. Dad, kumusta ka na? Anya habang yakap ang ama. Ano daw ang sakit mo? Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Yang daddy mo, matigas ang ulo. Ayaw namang magpa-check up. Boses ng nasa likuran niya ang kanyang madrasta. Napansin ni Roxanne na hirap magsalita ang ama niya. Bumubukang bibig nito pero hindi magawang magsalita. Tsaka niya naisip na na-stroke to. Tabingi kasi ang bibig ng ama. I'm sorry, anak, sa mga sinabi ko noon sa'yo. Patawarin mo sana ako. Anito sa kanya. Muling umagos ang luha sa mga mata ni Roxanne. Awang-awa siya sa kalagayan ng ama. Dad, ipapagamot kita. Ngunit sunod-sunod itong umiling. Wala akong pera, anak. Matagal na akong naghihirap. Hirap sa pagsasalitang pahayag ng ama. Nagtataka siyang napatitig sa ama. Parang napaka-imposibleng mangyari. Alam niyang bumaba ang sales ng kumpanya nila, pero imposibleng maghirap naman to ng ganun. Anak, itong bahay na lang ang natitira sa akin, pero kaunting panahon na lang, kukunin na rin to ng bangko. Sabi ng ama na lalong nagpalito sa kanya. Anong nangyari, Dad? Nagtayo ng negosyo ang tita mo, pero nalugi. Muling pahayag ng ama. Lihim na nagpuyos ang kalooban ni Roxanne sa nalaman, lalo na sa stepmother niya. Napabuntong hininga na lamang siyang napahawak sa ama. Napansin ka agad to ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paano niya to matutulungan. Nagtrabaho siya sa Greece para mabuhay ang sarili at anak sa tulong ng mga kaibigan at mas naging madali ang buhay niya roon. Ngunit hindi siya mayaman para matustusan ang pagpapagamot sa ama. Ngunit ang dahil sa pag-alala ay mas pinili ni Roxanne na dalhin sa ospital ang daddy niya. Are you okay? Tanong ni Roxanne na nagpalingon sa kanya. Nasa labas siya ng room ng ama at naghihintay sa resulta ng test. Oh, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, may sinugod ka rin dito. O talagang pati dito sinusundan mo ko? Mahinang tanong niya.
Wala sa mood si Roxanne ng mga sandaling yun dahil gulong-gulong utak niya. Nagpa-check up ako. Hindi na kasi nagpa-function ang puso ko dahil sa'yo. Birong sabi ni Joshua. Muntik na siyang matawa dito, ngunit pinigilan niya. Pwede ba, tantanan mo muna ako? Magulong isip ko ngayon Anya. Ikaw bang anak ng pasyente? Agad siyang napatayo. Ako nga po, doktor. Kumusta ang daddy ko? Hindi naman sana magiging malala ang sakit ng pasyente. Pero matagal na tong sakit niya. Kailangan niya ng kidney transplant. Hindi ko rin masisiguro na makakaligtas siya sa operasyon dahil may sakit sa pusong ama ninyo. Baka hindi kayanin ng puso niyang operasyon. Paliwanag ng doktor. Maganda ka ng malaking halaga para sa operasyon and for kidney. Hindi malaman ni Roxanne ang gagawin. Aminado siyang kulang ang naitabi niyang pera. Tuluyan na lamang siyang napaiyak. Dr. Mendez, gawin niyo ang nararapat para sa pasyente. Ako nang bahala sa gustusin. Biglang sabi ni Joshua. Narito po pala kayo, Mr. Johnson. Nakangiting sabi ng doktor. Bueno, makakaasa ka sa maayos na operasyon ng ama mo. Mabuti na lamang at narito ang may-ari ng ospital. Baling naman ito kay Roxanne. Nang nagpaalam ang doktor, napatingin si Roxanne kay Joshua. Sa iyong ospital na to? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes. At pati na rin ang restaurant na pinagtatrabuhan mo si Chris ay pag-aari ko rin. Tura ni Joshua. Nagtatanong ang mga mata ni Roxanne sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa yun ng lalaki sa kanya. Bakit? Mahina niyang tanong. Because I love you. Walang gatol sa ate Joshua. Natawa siya sa sagot ng lalaki. Joshua, bakit ako? May anak ako. Pagdidiin niya sa salitang anak. Because I love you. At ang anak natin, Roxanne. Ako ang lalaking nakaniig mo ng gabing yun sa hotel. Umawang ang bibig ni Roxanne sa revelasyon ng lalaki. Hindi niya maaro kung nagsasabi ba ito ng totoo. Kaya pala, hindi siya nahirapan nun. Napakalaki ng sahod niya sa resto ng lalaki. Pasensya na kung ngayon ko lang sinabi. Matagal ko nang alam. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi makapaniwalang nag-unahang tumulo ang luha ni Roxanne. Gusto kitang tulungan, Roxanne. Marami kang hindi alam sa mga taong nakapalibot sa'yo. Walang babalang biglang niyakap ni Roxanne si Joshua. Bakit ngayon mo lang sinabi? Alam mo bang matagal kitang hinintay? At kailanman, hindi ako nagalit sa'yo. Anyang mahigpit na niyakap ang lalaking minahal. Maging si Joshua, hindi niya inasahan yun. Namula ang mata nito at naiyak dahil sa higpit ng yakap ni Roxanne. Salamat, Roxanne. Simula ngayon, magsisimula tayo. Oo, Joshua. Sunod-sunod siyang tumango. Bago kumala sa pagkakayakap sa lalaki. Ano nga pala yung sinasabi mong hindi ko alam tungkol sa mga taong nakapalibot sa akin? Tanong niya. Napatitig na si Joshua kay Roxanne at nagsimulang ikwento dito ang tungkol sa nangyari sa hotel noon kay Braxton, kay Scarlett, pati na rin sa kanyang madrasta. Aminado si Roxanne na nararamdaman niya yun noon pa man at hindi niya lamang sinatinig. Ibabangon natin lahat ng nawala sa inyo. Ibabangon natin ang lahat ng nawala sa inyo. Tutubusin ko sa bangkong bahay niyo. Maging ang dati ninyong kumpanya ibabalik natin. Wika ni Joshua. Hindi mo naman kailangan gawin yun Ang mamuhay ng tahimik kasama ka, sapat na. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umuwi sa bahay si Roxanne kasama si Joshua para ipakilala ang anak na si Francine sa ama nito. At hindi naman sila nahirapang sabihin yun sa anak. So, nakauwi ka na pala. Nasa labas ng bahay si Roxanne noon para kunin ang ilang gamit niyang naiwan sa kotse ni Joshua nang biglang bumungad sa pinto sina Scarlett at Braxton. Bakit nandito kayo? Mayabang niyang tugon. Remember, we're best friend. Siyempre, kukumustahin kita. Sarkastikong tura ni Scarlett. At isa pa, tita ko ang stepmother mo, kaya lagi ako nandito. Hindi na ngayon. Pagkatapos mo akong lilangin? Anyways, it's not a matter. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Niligtas mo ako sa lalaking yan. Good luck sa inyo. Anong pinagsasabi mo? Huwag mo akong itulad sa'yo. Malandi na haliparot. Bulyaw ni Scarlett.
Napatiimbagang si Roxanne sa sinabi ni Scarlett. Pinipigilan niyang sarili. Huwag ka nang magmalinis, Roxanne. Anyway, pass is pass. Singit naman ni Braxton. Excuse me. Lumabas mula sa likuran si Joshua habang karga-kargang anak. Nagulat naman si Braxton pagkakita sa dating boss. Umalis kayo sa pamamahay ng fiancé ko. Wala kayong karapatang tumuntong dito. Galit na sigaw ni Joshua. Akala ba ninyo, hindi ko pinaimbestigahan ang ginawa niyo sa akin noon? Ikaw, Braxton, nilagyan mo ng droga ang inumin ko para ipahiya ako sa mga investors natin. Pero isang pagkakamali ang ginawa mo dahil napunta ako sa kwarto ni Roxanne na nakadroga din dahil sa kagagawa ni Scarlett. Galit na sabi nito. Parehong nalito naman si Scarlett at Braxton sa mga sinasabi ni Joshua. Honey, hindi totoong hinaluan ko ng ecstasy ang inumin ni Roxanne. Natigilan si Scarlett sa sinabi. Kusang nadulas na sa bibig ng babae. Lumayas kayo rito. Pagtataboy ni Roxanne. Nagmamadaling lumabas si Braxton kasunod si Scarlett nang dumating naman ang stepmother ni Roxanne. Bakit mo pinalis ang pamangkin ko? Lalong nagalit si Roxanne nang makita ang ina-inahan. Pati kayo. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Wala kayong karapatan dito sa bahay ng yumaok ng ina. Nanggigigil na tura ni Roxanne. Ano? Pinapalis mo ko rito. Malaki ang hirap ko sa bahay na to. Maging sa tatay mong sakitin. Alam ko na ang mga panluloko niyo kay daddy. Lumayas ka dito at isama mo ang lalaki mo. Anyang itinuro ang driver ng daddy niya. Wala kayong karapatan sa bahay na to dahil pag-aari ko na ito. Tinawagan ko ng bangko kanina at binayaran ko na ang pagkakasangla mo. Hindi mapigilang payag naman ni Joshua. Umalis na kayo. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga bodyguards. Utos pa ni Joshua. Nataranta naman ng ginang. Nagmamadaling umakyat to upang kunin ang mga gamit. Napayakap na lamang siya sa kasintahan at nakahinga ng maluwag. Nagpapasalamat si Roxanne dahil pabuti ng pabuti ang kalagayan ng ama at naging matagumpay ang operasyon. Inasikaso nila ang lahat ng dapat gawin para sa kanilang pagpapakasal. Maging ang mga nawalang kumpanya ng ama ni Roxanne ay binawi nila. At 1 linggo lang ang lumipas, isang simpleng kasalan ang naganap. At balak ni Joshua na pakasalan si Roxanne taon-taon. Mommy, Daddy, gusto ko na pong magkaroon ng baby brother. Isang araw na wika ng anak habang nasa beach sila. Don't worry anak, ongoing na ang paggawa. Natatawang sagot ni Joshua sa anak. Masayang tumalon-tulo naman si Francine sa sinabi ng ama. Tuwang-tuwa to. Ikaw talaga? Sabi ni Roxanne sabay kurot sa tagiliran ng asawa. Natatawang umiwas naman si Joshua. I love you, anito. I love you too. Sagot naman niya na baka sa itsura ang kasiyahan. Iniwan nilang anak sa yaya. Tinungo nilang cottage upang gumawa ng baby brother ng anak. The end.